ito pong si Jason sa tutuluyan na mga kababayan ni General Torre dahil kung matatandaan ninyo, noong mga nakarang araw nag-post itong si Jason sa ng ka-fake newsan na ito daw pong si General Torre ay nakaratay sa ospital mga kababayan at isinugo daw po sa ospital. At may mga sinasabi pa nga sila mga kababayan na buhat daw nung hinuli etong si Kibuloc nagkanda malas-malas na daw mga kababayan at nagkasakit na etong si General Torre. Ipinapakita po nila yung mga litrato di umano na inedit po nila na nakalagay doon ang mukha ni General Torre na nakaratay po sa ospital. Nakalauna naman po ay pinabulaanan ni General Torre at sinasabi na isang malaking ka-fake newsan yung ipinapakalat nitong si Jason Sa. So ngayon, pakinggan po natin ito, nakita po nating balita galing po dito sa teleradyo na sinasabi po dito, PNP CIDG chief to file a cyber libel case versus Jason Sa, vlogger over fake news mga kababayan. So kaya siya sinasampahan o sasampahan ng kasong cyber libel kasi nagpapakalat ng fake news etong si Jason Sa. Sabagay, pagbayad ka ng 1 million kada buwan bilang consultant, talagang gagawin mo ang lahat para magtrabaho. Gagawa ka ng ka-fake newsan para lang maitaguyod yung trabaho mo. Di ba mga kababayan? Anyway, ngayon ito i-play po natin. At sa ibang balita, nakatakdang magsampa ng panibagong reklamo si PNP CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa mga broadcaster at vlogger na nagpapakalat ng malaking impormasyon ukol sa kanya. Nagbabalita at nagseserbisyo si Marlene Padiernos. Marlene. Jeff, magsasampa muli ng panibagong... Ayan o. Ano yung sabi dito ni Jason Sa? Ayan. Magsugod na ang gaba. Ibig sabihin, kinarma na daw. Kinarma na daw itong si General Torre, gaba. Kasi ang gaba dito mga kababayan sa amin, parang karma. Ano po sasabi dito? Nagsimula ng magbaba ng kaparusahan ng ama sa mga taong umaabuso sa kapangyarihan at nagmalabis sa mga inosenteng religious missionary ng KOGC. Isinugod sa pagamutan ng isa sa mga namumuno sa pagkubkob sa religious compound ng Kingdom of Jesus of Christ. Yan yung sabi dito ni Jason Sa. Those who live in the tower of power shall one day fall to the ground. Yan po yung sabi ni Jason Sa. Na nakalagay pa yung mga litrato dito ni General Torre. Pamuli ng panibagong kaso si PNP CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon. Sabi dito, isinugo daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya ang sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang o baka kay OGC pa maunang mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba, kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. Diba General Nicolas Torre? Yan yung ipinapost nila mga kababayan at ipinapakalat po nila na ang pinagmula ng balitang yan walang iba kung hindi si Jason Sa. Laban sa kanya. Sa ambush interview sa Campo Crame, tahasang binanggit ni Torre na sasampahan niya ng kasong cyber libel ang dating broadcaster si Jason Sa at isa pang vlogger nang dahil sa pagkapakalat-an niya ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya. Mga larawan at pahayag na nagpapakitang isinugod umano sa pag-umutan si Torre dahil sa malubhang karamdaman nang dahil sa umunoy marahas itong pagkubkob sa KOGC compound. Ang mga tinutukoy ng general na mga ebidensya nagpapatunay na ipinapakalat. Ito mga kababayan basahin natin ang comment ni Kuya Ayi. Sabi ni Kuya Ayi, alam po ninyo, sayang ang taong yan. Nakatrabaho ko po yan noon sa Mel and J. Pero mula nang mawala, Mula nang mawala yan sa program dahil sa kanya na rin bumulok ang pagkatao niyan. Wala talagang kwenta. O yan, nakatrabaho pa pala ni Kuya Ayi yan. Kasi si Kuya Ayi mga kababayan, dati pong editor ni Ben Tulfo. And then nakasama niya sa trabaho etong si Jason Sa naman. Siguro sa ibang larangan naman mga kababayan. Tapos nung nawala etong si Jason Sa, naging bulok na yung pagkatao. Sa bagay, ganito kasi yan mga kababayan Kapag kabayad ka, tandaan nyo to palagi. Kapag kabayad ka, kakailanganin mong trabahuin yung ibinayad sa'yo kahit na fake news yung sasabihin mo. Kaya hindi ba kayo nagtataka mga kababayan, kahit walang basihan yung sinasabi po nila, kahit puro fake news na lang yung lakad nila mga kababayan, okay lang. Walang problema. Kasi binabayaran sila dyan mga kababayan. Ikaw ba naman, sa hudang ka ng 1 million per month bilang consultant, pag hindi ka ba naman gumalaw,
Diba mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ng fake news na mga ito laban sa kanya. Gate naman ng CIDG Director, fake at Photoshop ang mga larawang kumakalat ukol dito. Bagay na hindi na anya tama at nakaka-apekto na hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang pamilya at mga kakilala. Tama. Una na nga kinasuhan ni Torre. Tama tong hakbang ni General Torre mga kababayan kasi unang-una hindi matututo yung mga yan kung hindi sasampulan. Lalo na mga kababayan, etong si Jason sa kilala naman talaga ito sa paggawa at pagpapalabas po ng fake news. Kaya nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, parang bukod sa istapa, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, may mga naging kaso din niya na libel din at paninirang puri sa iba mga kababayan. At ngayon nga, tutuluyan siya at sasampulan siya ni General Torre para magtanda po siya. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, nung sinampulan ni General Torre etong si Dado Clemente, biglang bumait. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Noong isang linggo, ang vlogger na si former Army Captain Clemente Dado Enrique ng inciting to sedition dahil sa mga pahayag ito na humihikayat sa publiko na mag-aklas laban sa sabi pa dito ni Kuya Ayiyo, sabungero. Ito daw sabungero, nalulung sa sugal. Kaya kahit sinong may pera doon yan kakapit. Sa bagay, no, kahit ibenta mo na yung pagkatao mo, basta pumera ka, may maipangsugal ka lang. Gagawin mo ang lahat eh. Eto yun mga kababayan, no? Yan yung ipinapakalat mga kababayan ni Jason sa nahalata naman na edited at ipinatong lang mga kababayan yung muka ni General Torre dito po sa nakahigang ito sa ospital. Mahalaan. Kaserbisyo mo sa Campo Crame, Marlene Padiernos para sa Radyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ayan, maliwanag mga kababayan ha, nasasampahan ni General Torre ng kasong libel etong si Jason sa. Ano po, kung matatandaan nyo, dati parang naka-uniform ata siya nung CIDG detainee mga kababayan. Parang nahuli na din ata ito dati, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. And then may mga aligasyon din na ipinupukol sa kanya about estafa mga kababayan na kaya maraming mga kaso na kinaharap etong si Jason sa. So ngayon mga kababayan, eto yung isa sa pinakabuena manong kaso niyang haharapin, etong isasampa ni General Torre na cyber libel laban po dito kay Jason sa. Dahil kung matatandaan nyo, noong nakaraang araw, si Dado Clemente, yung isa sa sinampulan nitong si General Torre. Ngayon naman mga kababayan, eto namang si Jason sa. So ngayon, eto pakinggan natin mga kababayan naman, etong nakita po nating video na inilabas mga kababayan nitong si Dado Clemente. Siguro mga kababayan, baka napanood niya yung ating live. Sabi ko nga kagabi, kung hindi siya lalabas mga kababayan, gagawa ako ng nang nakalagay yung mukha ni Dado Clemente na paiyak na tapos may nakalagay na missing.